Eto na, mga kababayan ko. DILG Secretary Boying Rimulya pinalamon ng alikabok ang abogado ng mga DDS. Oo, mga kababayan ko. Tama po kayo ng inyong narinig sa akin, pinalamon ni Secretary Boying Rimulya, not Boying, I'm sorry for it, not Boying, John Vic Rimulya. I repeat, I'm sorry for my words, that is John Vic Rimulya, mga kababayan ko, hindi po si SOJ. Pinalamon ni DILG Secretary John Vic Rimulya etong abogado ng DDS. Mga kababayan ko, paano? Sa isang interview ni Karen Davila, mga kababayan ko, pinagharap po ni Miss Karen Davila itong ang abogado ng DDS at si Secretary John Vic Rimulya. At sa kanilang pagtutuos at pagtatagisan ng talino, ay tila po ba si DILG Secretary John Vic tila ba naging palaban? Naging palaban. Ay, nawala. Teka lang, nawala. Naging palaban. Ano ba yan? Nawala tuloy. Ayan, okay na. Naging palaban at tila ba siya ay nanindigan sa panig ng taong bayan. Yan po yung ginawa ni Secretary John Vic Rimulya. Ano po ba ito? Tara, pag-usapan na natin ito, mga kababayan ko. Ito, mga kapatid, hatid na natin sa inyo. Pakinggan nyo to. Secretary Rimulya, I wanted to ask you, this is quite interesting. Did the government, lumabag ba ang gobyerno sa proseso, sa arrest proceedings of the custodial state? I'll read it again. Article 59 of the ICC, the arrest proceedings in the custodial state, paragraph 2, a person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state. Okay, mga kababayan ko, tinatanong ni Ms. Karen Davila kung nagkasala nga ba, may pagkakamali ba ang ating gobyerno sa pagpapatupad ng protocol sa pagdakip kay Duterte. Mga kababayan ko, may pagkakasala po ba, mga kababayan? At ito po yung tinatanong ni Ms. Karen Davila sa isa pong naging gobernador at hindi po naging abogado, mga kababayan. But still, Secretary Rimulya, mga kababayan ko, defend the Filipino people. Ito po, pakinggan nyo ha. Dapat po ata dinala muna si Duterte sa isang judge or hukom sa Pilipinas, Secretary. Ito, bago sagutin ni Secretary Rimulya yan, I have a opinion doon sa sinasabi ni Miss Karen Davila. Meron pa akong opinion, Miss Karen. I'm sorry ha. Please pardon me sa lahat po ng mga tao dito na puputulin ko sandali yan. Ito lang po. Sa aking palagay, wala hong nilabag na procedure ang ating gobyerno sa ginawa ho nilang pag-aresto sa dating Pangulong si Duterte. Mga kababayan, may tatanong lang din ho ako. No? Doon ho sa mga Duterte, sa mga maka-Duterte na nagsasabi na nilabag ng gobyerno ang karapatan ni Duterte na panabigyan ng juda lang ang tamang proseso sa paghuli. Tama ba ako, mga kababayan ko? Nilabag daw po ng ating pamahalaan yung proseso, mga kababayan ko. May tanong po ako. Yung mga tao po ba na hinuli nila? Yung mga tao po ba na ini-JK nila? Yung mga tao po ba na nadamay sa war on drugs? Yung mga tao po ba na walang habas na pinagbabaril? Dinaan nyo po ba sa justice o dinaan nyo po ba sa proseso? Tanong ko lang po mga DDS kasi masyado kayong pabiktim sa part na yan. Noong time po ba na nakaupo yung poon yung si Digong, yung mga tao ho ba na dinala nyo sa presinto na pinasinabi nyo ng laban? Binaril nyo? Dumaan ba sa justice system? Binuking procedure nyo ba sila?
Binigay nyo ba yung karapatan nila? Nabasahan nyo ba ng Miranda rights? Yung mga taong mabinaril, nadamay, at mga biktima ng ipinagbabawal na gamot? Binasahan nyo rin ba ng Miranda rights? I think hindi. 'Di ba? Makinig kayong mga DDS sa akin. Magpasalamat kayo, buhay yang tatay ninyo. Tandaan nyo to. Magpasalamat kayo, buhay yang tatay ninyo. Ha? Hindi patay. Buhay. Unlike doon sa mga taong inalipusta, kinawawa, at hindi binigyan ng tamang justice o hustisya, mga kababayan ko, magpasalamat kayo. Buhay yan. Matanda na. Hindi na rin kailangan at hindi na rin kaya manglaban. Mga kababayan. Diba? Mga kapatid. Hindi na kayang manlaban. Pero kung nanlaban yan, matik yan. Diba mga kababayan? Putsa, baka General Torre yan. Eto, pinapilit na binabaliktad ng mga DDS itong kwento ni Secretary Remulla, mga kababayan ko. Painggan nyo pong mabuti to, mga kababayan. Good morning, Karen. Good morning, attorney. I am not a lawyer. I cannot interpret the law, nor am I a competent authority. But I find it amusing that Attorney Lambino keeps on insisting. Painggan nyo mabuti. Bibilib kayo dito kay kay Secretary John Vic. Painggan nyo to, mga kababayan ko. On the rights of the former president. What about the rights of the 30,000 who he summarily had killed? Diba? See? What about the rights of the 30,000 summarily had killed? Without any judicial action, without any charges, 30,000 victims were killed. Ayan ang fake news ng mga DDS ngayon. Nakita nyo, mga kababayan ko? Did you see that? Mga kababayan. Ito mga kababayan ko ha. Babasagin ko kayo mga DDS ngayon. Papatunayan ko na 30,000 yan. Pag napatunayan kong 30,000 yan, mga kababayan ko, tatamaan sa akin to. Kasi mga kababayan, pilit nilang minamali si Secretary Remulla. Look, ang sabi daw dito, ang namatay daw mga kababayan ko, literally, papakita ko ha, para makita nyo. O ayan o. Nakikita ninyo? 19 person. Mga kababayan, this is very mind condition. Ito ang ginagawa nilang mind conditioning sa taong bayan. Sinong maniniwala na 19 person lang sa 6 na taon ni Duterte ang namatay sa war on drugs? Mga kababayan, sinong maniniwala sa kanila? Sinong maniniwala sa inyo? Sinong niloloko nyo? Taong bayan ba? Kami ang niloloko ninyo dito. Hindi nyo maitatago sa amin kung ilan ang totoong nawalan ng buhay nung panahon ng extrajudicial killing under the President Duterte. Bakit ko nasabi, mga kababayan ko? Kaya ko pong patunayan. Paano ko nalaman, mga kababayan ko? O, to, papakita ko sa inyo. O. Papakita ko sa inyo, mga kababayan ko. Kapag napatunayan ko, mga kababayan ko, sa mga lintik na to, na ilan ang nawalan ng buhay, mga kababayan, tignan nyo po itong ilalabas ko. At sana po ay makita ninyo, ha? Tingnan nyo po, kayo po magsuri sa kasinungalingan ho ng mga Duterte. At ganyan ho nila minamanipulate, mga kababayan ko, ang sambayan ng Pilipino. They are trying to demonize the mind, o nagma-mind conditioning na naman sila na 19 lang ang namatay. Sa barangay nyo kaya, may 19. Imagine niyo yung 19 times sa lahat ng barangay. Mga kababayan ko, look, papakita ko sa inyo, ilan ang nawalan ng buhay noong panahon ng madugong drug war ni Duterte. Eto, papakita ko sa inyo. Look, pumunta kayo sa paalam.org. Tingnan ninyo kung ilang pahina ito, mga kababayan ko. Ilang pahina ito, mga kapatid. Kung ilang pahina po ito, mga kababayan, mga kapatid, na 165 pages,
mga kababayan ko, andito po lahat ng storya, mga kababayan ko, ng mga tao na nadamay sa pakulong drama, pakulo na propaganda ni Duterteng war on drugs, mga kababayan. Look, ilan ang namatay mga kababayan ko? Here is the list of the names na mga taong namatay doon sa EJK, mga kababayan ko. Hawak natin. Ito lahat ang mga pangalan ng mga tao na yun. If iisa-isahin ko to, aabutin ako, mga kababayan ko, ng umaga sa kakabanggit. But, it's literally, mga kababayan ko, ayan, papakita ko sa inyo, para makita po ng mga kababayan natin. Ayan po, mga kababayan ko. It's literally, mga kababayan ko, ito lahat yung pangalan. Kung iisa-isahin ko to, aabutin ako dito ng umaga, mga kababayan ko. Ano-ano yung mga namatay? I can explain. Kaya kong sabihin. Street vendors, police, BPO employee, tricycle driver, construction worker, mga kababayan ko. Makinig kayo, construction worker, business people, mga kababayan ko, student, mother, father, children. While there are many anonymous victims, they are the 3,195 who they knew, mga kababayan ko. Bago to. O to pa, mga kababayan ko. Ito rin po sa paalam.org, makikita nyo po, mga kababayan, na hindi lang po 19, mga kababayan ko, ang namatay sa madugong war on drugs ni Duterte, mga kababayan ko. Di ba, mga kababayan? Imagine ninyo, mga kapatid, andi dito sa atin ang datos, andi dito sa atin ang data, at napakaraming Pilipino ang nadamay dyan. Now, how come nasasabihin ng mga Duterte supporter ngayon, ipapakalat ninyo, ang namatay sa war on drugs ni Digong, mga kababayan ko, is 19 lang. Mga kababayan ko, sounds like stupid, mga kababayan. Kaya kayo binabanatan ni Secretary Boying Rimulya ng ganito eh. Alam nyo kung bakit? Tingnan nyo mabuti kung paano pinagtanggol ni Secretary Rimulya yung taong bayan. Without any due process. Now, if we argue technicalities, I welcome them. Bring him to the court. But were the 30,000 allowed to go to court? Were the 30,000 read their rights? When they were executed, were they allowed to plead their case? I don't think this is a proper form. Diba, mga kababayan ko, hindi makadepensa yung mga tao, mga kababayan ko, because hindi nila madepensa ng sarili nila, mga kababayan ko, dahil sa kakapuputak ni Digong ng ganyan. Diba? O ngayon, mga kababayan ko, kung ano ginawa kay ni Duterte sa taong bayan, ginawa sa kanya ngayon, nambuhay siya. Mga kababayan ko, tuloy. I think it's not an academic. I think they should go to the competent authorities. I cannot argue the case. I'm not a lawyer. I'm just saying I am taking the side of the 30,000 who were slaughtered. They were killed. They were tortured. They were ordinary Filipinos deprived of their life, their liberty, and they were deprived of any due process. Attorney, please explain to the 30,000. How do you defend that? Di ba? Kaya nang dapat na malaman ng taong bayan. Sige nga, mga Duterte, magsipaglabasan kayo ngayon. Pinahamon ko kayo. Sige nga, dinidepensahan nyo isang tao na buhay. Di ba? Dinidepensahan nyo isang taong buhay. Pero mga kababayan ko, at dinidepensahan ninyo, how about the 30,000 Pilipino? Mga kababayan, how about the 30,000 Pilipino who died on extrajudicial killing? Bakit hindi nyo kayang depensahan ngayon yan? Mga kababayan ko, talaga bang mahal ng mga Duterte ang Pilipinas? Talaga bang mahal nyo ang taong bayan at mahal nyo ang lahat? Diba? Kaya nga hinahamon ko, I'm calling the attention of the Vice President. Sara Duterte, mahal mo ang Pilipinas? Kung mahal mo ang Pilipinas, sige nga, depensaan mo nga yung 30,000 Pilipino na namatay. Diba? Kung talagang mahal nyo ang Pilipinas, mahal nyo ang bansang Pilipinas, pinakikinggan nyo ang bansa natin at ang mamamayan ng totoong nangunguna sa inyo, bakit hindi nyo maprotektahan at hindi nyo mabigyan ng boses yung mga tao na hindi nabigyan ng tamang proseso, hindi nabigyan
ng kanilang deprived of liberty, hindi nabigyan ng justice system sa bansa natin, na bigla na lang silang kinitilan ng buhay, binarel, at kung ano-ano pang masasakit na tinorture ang ating mga kababayan. That's why tinatanong natin sila, mga kababayan ko, bakit hindi nila nakikita to? Diba? Asan na yung mga utak na mga Duterte na to? Mga kababayan ko. Sabi pa ni Secretary, painggan nyo mabuti, napakaganda. How do you defend their lives? How do you defend the lives lost? Let's go there. Before we go to the technicalities you are stating, let's go to the 30,000. Please Correct. defend them. If Can I you respond? have any love of country, sir, I'm not finished. Sir, I'm not finished. Yes, okay. If you have any love of you country, asked me to if answer. you have any love Yeah. of country, Yeah. sir, if you have any love of country, please defend the 30,000, not the one. Correct. If you have any sense of responsibility to your profession, please look into the deaths of the 30,000 and defend the parents who lost their children. Do not defend the one. If you have any sense of responsibility to your profession, Diba? Sakit na sinasabi ni Secretary Remulla sa kanya. be a professional. Look at their cases. Look at the 30,000 before you look at one. You're missing the forest for the tree. Look at the forest, not the one tree. Mga kababayan ko. Diba? Sinasabihan sila ni Secretary Remulla, buti may ganitong DILG Secretary na ganito katatas magsalita eh. Sa totoo lang, mga kababayan ko, natutuwa ako dito kay Secretary Remulla. Alam nyo kung bakit, mga kababayan ko? Pinapamukha niya doon sa mga DDS ngayon, mga kababayan ko. Look at the forest, not the one tree, mga kababayan ko. 'Di ba? Ipinagtatanggol kasi ng mga DDS yung tatay nila, mga kababayan ko, yung poon nila, mga kababayan. Pinagtatanggol nila na ayaw nilang makulong. Pero ang tanong dito, sa pagiging Pilipino natin, ano ang kakampihan natin? Yung gumawa ng yung nag-utos na kumitil ng buhay, mga kababayan ko, o puprotektahan mo yung sinasabi nilang matanda na uugod-ugod na, mga kababayan ko, na nagkasala sa batas nagkasala sa batas, hindi lang sa batas ng tao, mga kababayan ko. Sige nga, mga kababayan ko, sasabihin nyo, nakakaawa si Duterte doon sa dahig. Humaharap doon. Umiiyak, nabubulol-bulol na. 'Di ba? Masakit na, walang gamot yung matanda, pinakain ng sandwich. 'Di ba, mga kababayan ko? Yan ang sinasabi nila. Nakakaawa si Digong. And they right now, mga kababayan ko, they are trying to manipulate our mind again. Na pinapakalat nilang kawawa si Duterte, kinawawa ni Marcos, kinawawa ng ganito. Hanggang sa matabunan ngayon ng taong bayan, at makalimutan ng taong bayan, there is a 30,000 Filipino who died on extrajudicial killing. Ang sakit, di ba, mga kababayan ko? Ang sakit sa part bilang Pilipino. Mas pinagtatanggol natin yung mamamatay tao kesa doon sa pamilya na naghinagpis, nawalan ng magulang, nawalan ng tatay, kinabukasan ng isang anak, mga kababayan ko, at pangarap na hindi natuloy, mga kababayan, nang dahil lamang sa pag-uutos na kumitil ng buhay. Sabi ni Secretary John Vic Remulla, look at that forest, not the one tree. Hindi lang iisa, mga kababayan ko, ang dapat mong kawaan dito. I know, sabi nga ni Secretary Remulla sa abogado ng mga Duterte, kliyente nyo yan, pagtatanggol niyan kahit mali yan, and yan ang trabaho ninyo. Yun lang ang pinamukha ni Secretary Remulla. Tignan mo yung 30,000 na Pilipino, wag mo lang tignan yung iisang tao. Alam mo yung sinabi ni Secretary Remulla dito? Sampal na to sa mga Duterte. Pero sana magets ng mga kababayan natin kung bakit ganito, mga kababayan. Diba? Mga kapatid, tama ba ako? Correct me if I'm wrong. Magrarally sila ngayon dyan, magsasalita sila ngayon dyan, magsisisigaw sila, mga kababayan ko. Napalayain nyo, pauwiin nyo dito si Duterte, mga kababayan. Pero how about the Filipino na umiiyak during that time? Naawa ba si Duterte, mga kababayan ko?
Paano naman yung mga pamilya, mga kababayan ko, ng mga namatayan, nadamay sa drug war na ito? Mga kapatid, sa tingin nyo, mga kababayan ko, mabibigyan ba natin ang hustisya? Narinig ba ni Duterte yung hinagpis ng damdamin ng isang magulang na umuwi ng bansang Pilipinas, na dinatnan niya yung anak niya dito, mga kababayan ko, na si Kian de los Santos ay pinaslang ng walang kaawa-awa ng mga pulis na nangangailangan ng kota. Mga kababayan, Itong speedboat. Ang nakarating dito diba? ay ang ano na lang, ang unahan. Kasi during the Duterte days, mga kababayan ko, Bubog dahil nga I can say it, mga kapatid, noon may kota-kota system. tama sa ilalim, at yun, Di ba? bahaya ng Noong panahon ni Duterte, kailangan ng mga pulis na magkaroon ng kota. saka Besides dun sa kota na mahit nila yung kota, sakay. sideline nila at meron silang reward. Sinagip sila The more you kill, the more you money. ng hanap buhay namin dito na That is the pagkadelikado. saddest part, Kailangan talaga. mga kababayan. And now, Hindi pa sasabihin ninyo, mahal nyo si Duterte? ay dapat nang gawin. Mga kababayan ko? Okay lang, sabihan nyo ako dito. Sabihan nyo na ako dito na. Sabi nyo, si biyahe ni ko, ipanig yan sa mga adik. Ayaw niya sa ganito. Kasi galit siya galit siya kay Duterte. Pati man, sa Mga kababayan. Ganun ang sasabihin nyo sa akin eh. paswertihan 'Di ba? ng buhay Pero I'm asking, ngayon, ang tanong ko dito, hindi naman dapat, pwede nating gawin na solusyonan ng paghuli sa adik. minalas man. Pero hindi solusyon ng pagpatay. Kaya nga ang Tama. tayong ibang Because they are the one victim hindi ang sa nangyayari noon na EJK. Mga kababayan ko, tas tayo sa kapwa. biktima sila. Ano dapat nating inuuna? Ano dapat kinukuha natin sa gobyerno? Hindi kailangan patayin yung mga adik. Ang kailangan nating hulihin yung mga ulo. Katumbas na Diba? kapangyarihan, Hindi nyo tularan si Pangulong Marcos. ay tayo ay Hindi nga marunong, walang EJK sa panahon ni BBM. ng kapahaman. Pero ano nangyayari sa Pilipinas ngayon? 100% alam ko, Ang tanging gabay walang makuwang droga sa Pilipinas. Bakit ko nalalaman, mga kababayan? Andi dito ako sa PNP. Nakikita ko yung kanilang mga news. Mga kababayan ko, kailangan lesson ang hulihan ng droga. Pero mga kababayan, alam nyo anong pinakamaganda? Ibig sabihin, mga kababayan ko, nape-prevent na nila unti-unti, mga kababayan. May magbenta man, minimal lang, mga kababayan ko. Minimal lang na nakikita natin, syempre may nakakalusot pa rin kahit papano. Hindi naman natin maiwasan kasi hindi naman 100% na perfect ang ating gobyerno. Oh, Pero ang pinakamaganda dito, nalilesen sila at unti-unti na sila nape-penetrate. Mga kababayan, aminin natin sa hindi. This is a long-term battle. Ang laban sa droga ngayon is long-term battle. Kahit sino pang iupo mong presidente dyan, meron pa rin magsisirculate sa Pilipinas niyan. Mga kababayan ko. kain ko lang to sa Except kung taga North Korea ka. Doon, for sure, walang ganun. Diba? Dito sa Pilipinas, may magsisirculate pa rin niya. Kahit paupuin nyo pa si Sara Duterte ang presidente. Mga kababayan ko. Pero one thing that I can sure, mga kababayan ko sa mga Pilipino, na hindi po solusyon ang pagpatay ng mga biktima dito. Para sabihin lang na nalinis mo ang droga sa Pilipinas. Dahil ang sabi ni Digong, within 6 months, mga kababayan ko, lilinisin niya ang Pilipinas, pero walang nangyari sa bansa natin at hindi niya nagawa yon within 6 months. Dumanak ang dugo, dumami ang purinarya sa Pilipinas. And that is what happened to the Philippines. saka mabilis makapuha. The worst nightmare Isda nga lumahang. at the history sa history ng Pilipinas, yung naupong presidente, yung diktador at mamamatay tao na si Duterte. Mga kababayan, my dear Filipino, mga kapatid, wake up. Hindi ito, mga kababayan ko, ang panahon upang kaawaan yung tao na nag-utos at pumitil ng buhay. Kain kayo. Ang kailangan natin ngayon, hustisya, ibalik sa sirkulasyon ng bansa natin. Magkaisa tayo. Hindi ito ang panahon, mga kababayan ko, upang magkasira-sira tayo. Pag wala na akong Isa lang ang aking dalangin. Swan na kayo, maghanap Huwag kayo ng kayong sarili lumabas pagkain. o makisama sa aktibidad na ginagawa nila.
dahil walang maidudulot yan sa bansa natin. Ito rin yung pagkakataon upang makabangon tayo sa bansang Pilipinas na ginagalawan natin. Wala na ang berdugo. Wala nang kakatakutan ang ilang Pilipino. Dito na Malinis ang Pilipinas. Kaya nating ibalik sa dati to. Basta magtulungan tayo, dun tayo sa hangarin upang sa pag-unlad ng ating bansa, kasama tayo sa bagong Pilipinas. susundo sa iyo. Hindi solusyon ang pagpatay, pagtitil ng buhay para lang masabi natin may nagawa tayo sa bayan natin. We never forget Michael Young and Peter Lim and the 1.5 billion na inipit nyo dyan sa magnetic lifter. At yung drug lord, ginawa nyo pang gabinete. Mga kababayan, this is the time para imulat yung isip nyo. Hindi tayo